What's up guys? Good morning. Welcome back sa Andrea Judge TV. Ayun guys, happy Friday. Ayan, so currently pauwi na tayo ng bahay. Currently it's 7:39 AM. So tapos na ang ating 4 nights na shift. So it's a 10 hours shifts, 4/10s. Ayan, and long weekend na natin. So Friday, Saturday, and Sunday. Another kwentuhan vlog na naman tayo, no, about buhay-buhay ng isang nurse. So, I just wanted to share with you guys na ayun, babalik na ako ng day shift. Ayan, so after a year of doing night shift, nakakatawa kasi in-announce nila na babalik na nga ako on March 24th. Magsisimula na ako ulit mag day shift, so that's gonna be 5/8, so 7 AM to 3 PM, pero may call yon na 3 PM to 7 PM. So yung call na yon, depende guys kung busy pa or may mga cases pa and need pa nila ng tao, so pwede kang magstay until 7 PM. So, ayun. Bakit nga ba ako nag-decide na bumalik ng day shift, no? Kung napanood nyo nga yung previous vlog ko about night shift nurse, pros and cons, yan, na-discuss ko na to. And ngayon, after a year, ano ba ang nangyari? Bakit, ayun, gusto kong bumalik ng day shift, no? So, a little bit of background, guys, no? Kung bakit ako napunta ng night shift is because yun nga, kinailangan ko mag-change ng schedule kasi nagkaroon nga kami ni Andrea and ng mga kids ng problema in terms of scheduling. So the only way na ma-figure out namin or maayos namin yung schedule namin is pumunta muna ako sa night shift temporary. So para at least, no, ma-figure out namin kung ano nga ba talaga yung, o ano yung magiging best solution namin, or ano yung magiging best scenario sa mga schedule. So ayan, to cut the story short, ayun nga, nagpunta na ako ng night shift and I'm so blessed and grateful sa hospital na pinagtatrabuhan ko, lalo na sa manager ko na binigyan niya ako ng spot sa night shift, no. And guys, again, disclaimer, so itong sinasabi ko is based on my experience, guys, no. So sa akin lang to, na-discuss ko na yung pros and cons ng night shift sa other vlog. Ngayon, sinasabi ko lang yung experience ko for being a night shift nurse for a year, for 1 year na. And ayun, magkakaiba kasi tayo ng ng personal, magkakaiba kasi tayo ng mood as tao, no. So meron mga night people, meron mga day people, no, or morning people. So nung nag-night shift ako for 1 year, doon ko na realize na night shift is not for me kasi nahihirapan talaga ako. So yung lifestyle ko nag-iba, totally nag-iba. So ayun, nag-request na ako na bumalik ng day shift. So ayun, pero hindi ganun kadali bumalik sa day shift kasi maraming mga nurses ang hindi naman gusto mag night shift. So nahirapan sila hanap ng kapalit ko papuntang night shift, kaya tumagal ako ng halos 1 taon. Pero ayun nga, nag-write ako ng email sa manager ko na sabi ko talagang nahihirapan na ako sa night shift, nahihirapan ako mag-adjust, lagi akong parang exhausted na ako, or lagi na akong pagod or puyat, di ako maka-adjust sa tulog. And ayun, ginawan niya ng action na naman. So sobrang blessed ako sa management ko sa hospital na pinagtatrabahuan ko, dahil napaka-flexible nila sa schedule. Yan. So ang ginawa nila, nag-hire sila ng bago
new nurse na may experience. So naghanap sila, nag-post sila ng hiring for night shift, and yun nga, may nag-apply. And ito siguro mas upgrade to, no, kasi ano siya, 12 years experience as a night shift nurse sa OR. So bakit nga ba ako nag-decide na bumalik ng day shift? Yun, tulad nga ng sinabi ko, hindi ako night person, so nahirapan ako mag-adjust, guys. Unang-una sa lahat is yung tulog, no. So yung tulog ko broken, yung feeling ko broken. Hindi ako hindi ko makuha yung tunay na tulog ko, no, kahit sa weekend. Kasi pagka weekdays parang broken yung tulog ko, kasi yun nga, dadating si Clay ng 11 or 12, I need to wake up. Syempre, sikasuhin ko siya, and yun, makipaglaro, makakanap ako, pero most of the time, parang half asleep, dahil laging nandyan si Clay sa tabi ko, nakipaglaro, ayan, tumatalon-talon sa kama. Ayun, so pag weekends naman, syempre, family time, family day, gusto mong bumawi, tulad ngayon Friday, gusto mong bumawi ng tulog, pero mamaya nandyan na din yung mga bata, and gusto mo silang sabayan ng tulog sa gabi, no. So ayun, so parang nag-accumulate yon nung parang first 6 months ko. Pagdating ng pang 7 months ko, parang pagod na ako, parang alam mo yun, parang hindi ko nakuha yung rest na hinahanap ko. So ayun na, nag-domino effect na in terms sa lifestyle. Nahirapan ako, lahat ng mga ginagawa ko dati during the day, hindi ko nagagawa, kasi yun nga, parati akong naghahanap ng tulog. Pag may opportunity, natutulog ako. So na-miss kong maglakad-lakad, sa tulad niyan, pagka day shift ako, uwi ako ng 3, makauwi ako ng bahay mga 4 PM, and then makapag-walk around pa ako sa village o kaya sa park kasama yung mga bata, and makapag-dinner, makapag-movie night pa. So during the weekdays yun, guys, nung nasa day shift ako. Pero nung nag-night shift ako, hindi ko na magawa yun, kasi it's either pagod ka, inaantok, ayan, saka yung pagbablog, ayan, medyo dati ang lakas kong mag-vlog, dahil yun nga, guys, yung vlogging, guys, isa sa mga parang therapy ko. Parang right now, nakikipag-usap ako sa inyo, nalalabas ko or nakikwento ko yung mga nangyayari sa akin, which is an outlet, no, para at least ma-decompress yung nararamdaman mo, o bumalik ka ulit sa normal level of emotion mo, no, yung hindi ba napupuno yung emotion mo na kinikimkim mo lang. Ayan, so that's why I'm doing vlogging na rin, and yun, at the same time nakaka-help din tayo. So ayun nga, nahirapan ako in terms doon, kasi ayun nga, di ako makapag-isip minsan, kasi antok na antok ako, grabe. Kaya ewan ko kung paano pa ako nakapag-upload ng mga videos, no. Pero dati nung nasa day shift ako, halos almost daily ako nag-upload, guys. Pero ayan, yun yung mga na-miss ko. Pag sa basketball naman, dati every weekend nakapaglaro akong basketball. Ngayon sobrang every other weekend, sometimes di pa ako nakapaglaro ng isang buwan, kasi nga parang gusto ko na lang matulog ng buo araw, dahil doon. And yun, basta ang daming nag-change sa lifestyle ko, and yun nga, para akong exhausted lagi dahil sa yun nga, sa night shift. And also ang dami kong nararamdaman, ewan ko, guys, kung ako lang to, ang dami kong nararamdaman during night shift. Di ko alam basta feeling ko lagi ako magkakasakit. Feeling ko nananaba din ako, you know, yung di na ako dati nakapag pa ako diet or nakapagbuhat-buhat pa ako ng konti. Ngayon hindi na, kasi yun nga, wala ka ng energy para dun, parang gusto mo na lang itulog yung
yung yung oras na yon kaysa mag diet ka pa, mag-jogging ka pa, mag-walk around ka pa. Yun lang yung parang pinakadahilan ko, no, yung lifestyle change ng pagiging night shift nurse. Pero on the other side, yung positive note naman dito is like sobrang wala akong ibang ibang rason kundi yun lang yung lifestyle change, yung sa akin lang talaga. Kasi in terms ng mga ka-worker ko, grabe yung camaraderie or yung unity namin, no? Kasi tatlo lang kaming nurse sa isang charge nurse. Sobrang solid naming apat. Kahit anong case ba yan, last night may ginawa kaming TVAR or isang complicated case ng emergency na endovascular case. Hindi ganun kadalas na ginagawa, but it's an emergency, yung BP bumababa na, pero na-pull out naming tatlo kasi ganun yung teamwork namin pinag-usapan namin kung ano magiging game plan namin, kung ano yung alam na namin kung ano yung mga gagawin ng bawat isa. So ayun, fin-figure out namin, and at the end of the day, yun nga, na save namin yung patient. At the same time, nagpasalamat yung surgeon sa amin, no, na we did a great job daw. So ayun, ang dami kong experience na kakaiba during the night shift. Hindi tulad ng day shift na routinary. Sa night shift, yun nga, tulad nga ng sinabi ni Forrest Gump, no? My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. You never know what's inside the box of the chocolate, parang ganon. So yeah, you get what you get, and kailangan ready ka parate. Gusto ko yung team ko. Nalulungkot nga ako, nalulungkot din sila na babalik na ako sa day shift. Pero kasi ayun, para sa akin and sa family ko, kasi feeling ko nawawalan na ako ng oras para sa kanila. Feeling ko nawawalan na ako ng energy para sa kanila. Kasi yun nga, lagi akong pagod at inaantok. Hindi tulad nung night shift, nung nasa day shift kami. Kung makikita nyo guys, sa Facebook ko, hindi pa ako nag-vlog noon, halos every weekend or every afternoon ng summer nagbabike kami, nagpupunta kami sa trail. Meron nga parang Thursday afternoon, nagbo-boating pa kami pag summer. Alam mo yun, ang dami pa namin nagagawa. Then matutulog ng 10 PM, gising ka ng 5 AM, fully energized ka pa rin, no? So para sa akin yun guys, no, talagang feeling ko mas marami akong nagagawa, and mas marami akong nabibigay na energy ko and oras ko sa family ko kapag nasa day shift ako. Ang dami kong natutunang cases, no? So dati kasi nung sa day shift ako, ang ginagawa ko orthopedic, cardiovascular, and then plastics. Ngayon, neuro, crane, nagagawa ko naman dati, pero much more confident na ako kasi na-practice ko siya during the night shift, no? So na-develop yung skills ko, no? Kaya nga kinakabahan ako pagbalik ko ng day shift guys, kasi alam nila galing ako sa night shift. So baka sometimes they take advantage of that, ilagay ka kung saan, no? So ayun, pero ayos lang naman, okay lang, kasi na-survive ko ngayon night shift without yun nga, tatlo lang kayo nagtutulungan. Ngayon pag day shift, marami kang katulong or marami kang pwedeng pagtanungan, no? Yun, na-develop yung skills ko, kidney transplant, liver transplant, yan nagagawa ko na, and ano pa ba, mga vascular cases tulad nga ng sinabi ko last time na case ko. Medyo confident na ako kahit papano, hindi na ako kakaba-kaba. Ayun, iba pagkagaling ka sa night shift, so parang nahasa yung skills mo, no? So ayun guys, salamat sa pakikinig, no? Na-share ko lang, excited lang ako na babalik na ako sa day shift, and yun nga, marami na din nag-aabang kasi lalo na yung team leader ko, si Lauren. Last time nagkaroon kami ng plastics surgery na team dinner,
And pumunta ako and super excited na sila na yan, babalik na ako sa team after a year. And may mga nakatrabaho kong doktor last night, si Dr. Kubasik, si Dr. Buhols. Pagkita pa lang sa akin, oh, are you coming back on 24th? Parang ganon. So they were so excited na makabalik din ako sa day shift, which is I'm positive or looking forward to, no, na makatrabaho ko din yung mga former team ko or yung mga former na doctors na pinagtatrabahuan ko. So I'm excited kasi sobrang alam ko marami akong magagawa pagbalik ko ng day shift. Makafocus ulit yung energy ko sa lahat, sa maraming bagay. Number one na doon is sa family ko. Yan. Makapag-bonding na ulit kami, movie night, anime night with Claire, walking around sa playground with Klein. Ayan. So mabibigay ko na additional energy para sa kanila. And syempre sa wife ko, movie night namin dalawa, dinner date sometimes, yan, lumalabas kami, last full show movie. Ayan, so ayun, I'm excited with that. And syempre excited din ako sa pag-vlog. Ayan, makakabalik na ako sa vlogging na hindi ko pinoproblema yung ano ko, yung energy ko sa pag-vlog. Ayan, na makaisip pa ako ng maraming content or ma-share pa akong content para sa inyo. Ayun guys, siguro dito ko natatapusin yung vlog. Maraming salamat sa pakikinig guys. At tabayanan nyo itong mga weekend vlog namin. So bukas may tournament si Andrea. So i-vlog natin yon. Kahit anong mangyari, suporta tayo kay Andrea. Hobby niya naman yan, kaligayahan niya yan. So whatever the result is, as long as nag-enjoy siya sa ginagawa niya, sabi ko weeks na yon, panalo na tayo doon. Ayan, maraming salamat guys. Patuloy pa rin kaming gagawa ng mga nursing vlog like this, mga sit down vlog to share with you guys. Buhay America vlogs, like glimpse ng pamumuhay namin dito sa Amerika. Share pa rin kami kung ano-ano mga ganap namin dito sa Amerika, no? Travel vlog, abangan nyo yung mga future travel namin. We're gonna try to share it with you guys. And ayun nga pala guys, may create akong playlist, no, para kung sakaling gusto nyo i-backtrack yung mga videos namin, previous videos namin. So create ko yung mga travel vlog, Buhay America vlog, for US nursing vlog, basketball and billiards vlogs. So andun, pili na lang kayo kung anong gusto nyo i-backtrack, and then para hindi kayo mahirapan mag-scroll up and down sa mga videos. Ayan, may playlist akong create dyan. Ayun, and syempre follow nyo guys Andrea Judge TV Vlogs, Facebook page namin yan. And syempre yung US American Dream Journey for Nurses by Andrea Judge TV na Facebook page. Like nyo din yan guys, malaking tulong yan especially sa mga Pinoy nurses na gusto mag-US, no. Sobrang happy kami na may mga natutulungan kami. Sobrang happy kami na may mga ayun, kami, may mga natatouch kami na buhay, and masaya na kami doon ni Andrea. So ayun, follow nyo yan guys, American Dream Journey for Nurses by Andrea Judge TV. And mag-message lang kayo, walang bayad yan, message lang kayo, tanong lang kayo dyan. Again, siguro dito ko natatapusin yung vlog guys. Maraming salamat. Have a great weekend guys. Ingat kayo parati and God bless. Bye!